Sa totoo lang po, hirap at wala kaming pagkain. Araw-araw po ako naiyak at ang hirap po talaga po mga kabayan. Masabi ko lang po na iba talaga yung doon sa bundok pag naglaba kami kaysa dito sa Laguna. Hindi, sa totoo lang po, may plano po talaga kung uwi po ako about yung parang na-miss mo yung family. Mayroon din pa ako kahinaan po. Ngayon, Jeff, kung tatanungin kita, saan papipiliin kita? Mag-i-stay ka sa Davao or dito ka para magpatuloy ng pag-aaral? And I think to myself, what a wonderful world. Mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ngayon si Jeffrey. Ayan. So, kamustahin natin si Jeffrey ngayon. So, kamusta na si Jeffrey ngayon? Okay naman po. Kamusta ang pakiramdam mo? Okay na rin po. Okay na rin. So, una, yun nga, no? Pinapaabot din natin kay Jeffrey yung ating pakikiramay dahil na pumanaw po yung lolo ni Jeffrey. Pero, ipinaliwanag natin kay Jeffrey yung mga bagay at naiintindihan naman ni Jeffrey, no? Yung mga nangyari. At kung ano man yung sitwasyon ngayon at naiintindihan naman ni Jeff. Ano? So si Jeff, pwede mo bang ikwento sa amin, Jeff, kung dito muna sa kalusugan mo, ano ba yung naramdaman mo bago ka nagkasakit? Yung una po, Mm. yung hindi pa po ako nagkasakit po. Mm. Actually po, yung nandito na po ako sa Maynila, may nararamdaman na rin po ako. Pero ito ay bago ka pumunta dito, di ba? Tama ba? Opo, Nung nasa Davao ka na, may sakit na po. may sakit ba? So ano yung sakit mo noon nung nasa Davao ka? Unang una po is nagkasakit pa po ako ng tuberculosis, Mm. TB po. At yung TB na po yan, nagamutan po namin. Napagamutan po namin ng 6 na buwan. Pagtapos po ng 6 na buwan po, so, yung TB po kasi, parang nakuha ko rin po ito sa nanay ko po. Dati. Opo. Ayun po, pero nagamutan po namin ng 6 months po. Mm. Pagtapos po ng 6 months, pero yung habang ako nagpapagamot ng katawan ko po, nagpatuloy ako ng pag-aaral. So pagdating mo dito, alam namin na meron nun, di ba? Opo, alam na po ni Daddy po kasi kinukwento ko po. Mm. Kasi parang sinabi ko na po kay Daddy po na baka mag-ano si Daddy po kasi kaya sabi ko po nga, alam mo po Daddy po, hindi ko po alam kung makapagpatuloy pa ako sa pag-aaral. Gawa po talaga ng sakit ko po. Pero naintindihan po ni Daddy. Pero sa kabila po noon, ay kinuha niya pa rin si Jeffrey. Ano po, yung parang pagkuha po ni Daddy po sa akin, noong April 7, doon po nagsimula hanggang April 13. Hindi na po ako ngayon po yung graduation po namin, ngayon po ako napunta po dito. Diretso po. Diretso 1 week lang ata, no? Opo. Lumuwas ka dito. Okay, tapos dito, yung naalala ko po yung pag-swimming natin. Doon, yung so nung nag-swimming sila, nag-ano ulit silang dugo. And after noon, pina-check up ka? pina-check up po ulit. Pinagamot? Okay. Kaya ngayon pong sabi po ni Daddy na may mga gamot na hindi ko po talaga Ayun, so may... Opo. So, parang sa akala mo din na. So, may mga gamot siya dapat noon, siya lang hindi nainom. Pero syempre, hindi na natin inaano yun. Ano, dahil yun naman ay nangyari na. Okay, so si Jeffrey po, sa madaling sabi, kaya ito ay kinakwento sa inyo. Si Jeffrey ay, sa kabila ng sakit niya, na alam ni Pugong Bihero, si Jeffrey po ay kinupkup pa din, no? Si Jeffrey po ay
kinuha pa din ni Pugong Biyahero para dalhin dito. Okay, so hindi naging madali kay Jeffrey yung adjustment, tama? Noong mga first month mo dito, di ba gustong-gusto mo umuwi? Nag-iiyak ka pa noon. Sa totoo lang po, madali lang talaga po ako maiyak po eh. Kasi ganun po kami kapag mga katutubo. Sabi po namin na kahit sobrang hirap at wala kaming pagkain, basta andun kami magkapamilya, walang mga ano sa amin. Yung kahit wala kaming pagkain, basta andun kami. Kaya ngayon lang po ako nakipag-say part po kami ng family ko po. Oo. Kaya nung time na yon, Iyak nang iyak iyak po na ako. iyak. Araw-araw po ako naiyak. At ang hirap po talaga po, mga kabayan po. Sa totoo lang po, nung una po dito, kahit yung pag-aaral namin is hindi ko po alam paano mag-Tagalog. Sa totoo lang po, dito lang po ako talaga natuto magsalita po ng Tagalog po. Yung tulad ng opo at saka po, dito na rin po ako natuto po kung paano magrespeto ng tanda at mga bata. Ganon po yung ano namin po dito. Yung paglalaban noon, Yung paglalaba ko Diba po mga tinutulungan kabayan. kita noon? So, masabi ko lang po na iba talaga yung doon sa bundok pag naglaba kami. Kaysa dito sa Laguna. Kaysa dito sa Maynila. At kaya marami po akong natutunan po dito. Tulad ng pagwalis, sa totoo lang po, hindi po talaga ako magwalis sa bahay namin po. Kasi kapag sa mga lalaki po, tulad sa amin po, wala kang makita ng mga katutubong lalaki na magwalis sa bahay. Magluto. Ganun. lahat babae. Opo, lahat. Yung sa amin lang pong mga kalalakihan sa katubo namin. Yung ginagawa lang namin, punta lang sa bundok, yun lang. Maghanap ng Saka, pagkain, magsaka, ganun po. Pero yung ganun, hindi na po yung babae, hindi naman po papuntahin sa bundok para magtrabaho. Ganun. Yung babae lang po sa amin, yung mga katutubo namin. Yung kapag babae, sa bahay lang po talaga. Opo. Kaya yung sa amin, hindi, sa totoo lang po, dito na lang po ako natuto magwalis, maglinis ng bahay, maglaba. Yung maglaba sa amin, kahit mga bata, yung kapatid ko doon, yung babae, siya yung maglaba ng mga damit namin. Ganun po. Pero nung nandito ka, tinuruan ka namin maglaba, natuto na. Opo, tinuruan po ako ni Mami PB po. Si Mami PB po, habang wala po si Tito doon po sa Davao. Si Mami PB po yung nag-alaga sa akin, nagtulong, at magwalis tulad ng pagwalis po, at paglaba, paglinis ng bahay, sa CR. Natotoo lang po, dito lang, first time ko pa, natakot niya ako mag-share ng ganun mga share. Yung share namin talaga po, ilog po talaga yung share namin. Yung may share kami, pero yung may kahoy, yung hulog, yung parang hulog-hulog. Hulog lang, may butas lang na kahoy Opo, doon. may butas na. Sungkay lang, di ba? Ganun po yung ano Okay. namin. At hindi ko po nga alam, ako sa totoo lang po, takot ako magbugas ng pet ko eh. Yung sa amin yung kahoy talaga pang tapos wala na. Ganun po diba? yung ano. Pero ganun, natuto naman pa ako dito. Ibig sabihin, natuto dito si Jeffrey. Opo. Okay, balik tayo doon sa noong time na ikaw ay gustong-gusto mo umuwi ng unang buwan mo dito, di ba? Nung nag-aaral ka. So, everyday kausap niya si papa niya. No? Opo. Everyday. Nalulungkot siya, pero everyday kausap niya papa niya. Ano yung nag-motivate sa'yo na magpatuloy at hindi na umuwi ng Davao? Ikaw ba ipinilit namin? Hindi po. Kaya po nag-stay po ako dito para mag-aral po. Opo. Hindi pa ako nag-stay dito na parang nagbubulakbol ka lang sa buhay mo. At hindi naman po yung mga sabi po ni Tito na yung parang hindi naman po. Sa totoo lang po. Nag-stay kami dito para mag-aral. Kaya yung sila Gerald, sila Miley. Kaya sinabihan ko sila na pag dito tayo sa Laguna, ang goal natin dito, mag-aral lang tayo dito. Yun lang po yung namin po. Wala po kami mga ganun dyan ng mga bagay na plan namin na umuwi kami. Hindi po. Nag-stay kami dito para mag-aral. So, the reason why, kaya ko po tinatulong si Jeffrey, ay para malaman nyo din, at ipakita ko sa inyo na itong mga batang ito ay hindi namin forsahan na pinipilit na magstay dito sa pansarili lang naming kagustuhan. Ito ay para sa magandang kinabukasan ng mga batang ito at narinig niyo naman kay Jeffrey na nakita rin naman niya yung kahalagahan na magstay siya dito para sa future niya.
Ngayon, Jeff, kung tatanungin kita, saan papipiliin kita? Mag-i-stay ka sa Davao or dito ka para magpatuloy ng pag-aaral? Actually po, yan din po yung inisip ko din po kagabi po. Kasi, kapag doon po ako sa Davao, parang malaki po yung pagkaiba kung dito ka. Kasi, kung doon ka sa Davao po, sino naman po yung mag-alaga sa sarili mo? Tulad ng ganito. Hindi dito sa Laguna na kapag dito ka, andito sila lola, mag-alala sa'yo. Oh. Tapos, andito sila Tito Onji. Oh. Di ba? Kaya parang masabi ko lang po na mas maganda yung dito po. Kasi parang, kung ano po yung problema mo, kung ano po yung parang situation tulad sa kanya ngayon, andito po sila lola. Opo, ganun po. Kaya yung yung parang siya, yung parang yung makapag-focus ka po talaga sa pag-aaral kapag dito ka. Kasi wala kang ibang iniisip po kapag dito ka. Yung dito lang po talaga, aral lang po, yun lang po. Aral, yun lang po. Wala ka na pong ginagawa para hindi po. Yung ginagawa mo lang po dito, maglaba, ganun lang, linis lang ng bahay. Kasi ikaw po yung nakatag dito. Oo. Yun lang po. Linawin ko lang nga, baka sabihin, maglaba. So, yung kaninong damit yon? Yung akin lang po na damit po. At sila po ay naka-washing machine dito. Pero ngayon, dahil may sakit si Jeffrey, hindi namin siya pinaglalaban ng damit na ito ay naka-laundry. Nahatid na ba ni Kuya Alan yung damit mo? Ayan, so, shout out kay Kuya Alan. Si Kuya Alan po talaga yung pinaka nag-aasikaso talaga kay Jeffrey. No, ultimong yung mga laundry ni Jeffrey, si Kuya Alan yung nagdadala sa laundry nito. Ito, nagpapasalamat kami kay Kuya Alan. So, ito pa, meron pa ako isang tanong, Jeff. Ito, hindi namin to pinilit ha. Kung ano man yung sinasabi ni Jeffrey ngayon, ay kusang loob niya ito at hindi wala itong halong pamimilit. No? Hindi ito scripted. Scripted ba to? Actually, kagagaling ko lang po sa labas and nag-usap kami na sabi ko, pwede ba kitang interviewin para magkaroon na ng linaw? Ikaw ba ay ikinukulong namin dito, Jeffrey? Nakakulong ka daw dito. Sa bahay po. Nakakulong ka daw dito sa Laguna. Bakit naman po nakakulong po? Hindi ko rin alam yan. Ba? Ikaw ba ay nakakulong dito? Ikinulong ka daw Bukas namin? po yung mga gate po namin dito. Hindi Oo. po. Ikinukulong ka daw namin dito. Ba't na po? Ba't ikinukulong po? Hindi po. Hindi po. Alam niyo ba yung pinto ni Jeffrey, mga kababayan, sa kwarto niya? Hindi kasi yung doorknob. Ang lock ng pinto na yun ay nasa sa loob ng kwarto niya. Ibig sabihin, walang ibang pwede magsara noon kung hindi Ako lang. si Jeffrey. No? Kasi walang lock yun sa labas. Okay? So kung ayaw buksan ni Jeffrey yung pinto, wala kayong... Katulad nung nakaraan, di ba? Kinakato kita, hindi ko mabuksan yung pinto kasi yung tanging access lang nun ay sa kwarto po ni Jeffrey sa loob. So hindi namin siya kinukulong dito. Meron siyang kalayaan dito. Mayroong kalayaan ng mga scholars dito. Yung nga lamang, si Jeffrey kasi ay nakakaintindi. Matalinong bata. Alam niya yung sakit na meron siya. At alam niya na kailangan niya mag-isolate. So, ina-isolate niya ang sarili niya dito. No? Pero hindi ibig sabihin nun nakakulong si Jeffrey. Nakabukas nga ang gate eh. Kung gugustuhin nga ni Jeffrey maglakad, pwede. Pero bawal. Bakit bawal? Anong advice ng doktor? Ilang meters lang? 500 meters. Diba 500 meters lang? So, nandito siya minsan pag umaga nagpapainit. Okay? So, ito ay binabanggit natin para mapanood ng ating mga kababayan na ang mga batang ito ay hindi natin pinapahirapan. So may nagsabi po kasi na bakit hindi daw namin pinapaluwas yung papa ni Jeffrey, kawawa daw, hindi daw pinapauwi para makasama yung pamilya. Jeffrey, noong nakaraang araw, di ba may pag-uusap tayo? Ano ang sinasabi ko tungkol sa papa mo? Na ano? Yung gusto niyo po na ipalwas si Papa dito. Ako po mismo ang nagpipilit
kay Jeffrey Opo. Siya po yung nagsabi po. na kailangan nandito ang papa mo. Ano ang sabi mo? Ayaw niya. Hindi po. See? Para sabihin nyo na pinagkakait namin yung karapatan ng bata na makasama yung magulang niya. Para alagaan siya ngayon may sakit. Ako mismo ang nagpipilit. Bakit ko pinipilit? Sana na dito yung papa niya. Doon naaalagaan naman siya dito, may nag-aasikaso naman pag napunta siya ng hospital. Pero iba pa rin kasi yung pag-parents. Yun yung pananaw ko. Si Jeffrey po ay hindi na minor de edad. Meron siyang sariling desisyon na kailangan din naman natin pakinggan. And kung hindi naman sa tingin natin makakabuti para sa kanya yon, saka lang tayo sabihin natin, oops, wait lang Jeffrey, baka mas maganda yung ganito. So kaya nga sinasuggest namin sa kanya na nandito yung papa mo. Unang-una, magkakaroon kasi ng operation si Jeffrey. Tama, magkakaroon siya ng surgery. At ayaw namin magdesisyon na wala yung papa niya dito. Karapatan ng papa niya na malaman kung anong gagawin sa anak niya. Hindi kasi sa akin po pwede yung magkausap lamang sa telepono pag ganyan mga klaseng bagay. Gusto ko na marinig mismo ng papa ni Jeffrey kung ano po yung sasabihin ng doktor. Yun nga lamang, dahil may nangyaring hindi rin natin inasahan, ngayon po sa kasalukuyan ay meron din pinagdadaan ng family nila sa pagkawala ng lolo ni Jeffrey. Maraming naguguluhan. Bakit daw ako ay nag-upload ng nabuhay po ulit? Sa kanya po nanggaling yon. Kasi, di ba nag-iyak siya? Nag-iyak. Tapos nung nabuhay pala yung lolo niya. So, Tatlong beses. Nag-declare na si Doc ng 6 p.m. daw. Tama ba? Opo. Tapos nabuhay ng 3. 3 po. Humingi ng Humingi po ng pagkain. Humingi ng pagkain. Yung lolo niya. Tapos, kinumagahan ulit. Ganyan pa rin. Ganun pa din. Opo. Tapos, namatay ulit. Namatay ulit. Tapos, nabuhay ulit. Nabuhay na naman. Tapos pag pangatlo, yun. Namatay na naman ng 9. Nabuhay na naman ulit. 3, alas 3. Lagi siya nabubuhay ng 3. Opo, 3 po. And then, pag ano na po, pag 10:46 po, 46 sabi po, 10:46 sabi ng doktor na wala na talaga. Wala na. Opo, namatay na po. So, talagang namatay na po yung lolo ni Jeffrey. Pero nga sabi natin, ipag-pray na lang natin, at least si lolo ngayon, wala nang anumang hirap na nararamdaman at alam kung masaya na siya doon. Sabi ko, dito pa rin mo na lang, Jeff, yung mga pangarap ni lolo mo para sa'yo. Tungkol naman po sa pag-aaral ni Jeffrey, so nagpasa na ako ng medical certificate doon and mga requirements, katulad ng request letter. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ako na-receive na call from the school. Pero nakausap mo yung professor mo, no? Opo, yung ano po. Kumusta daw ang grade? Sinachatan ko po yung sa school talaga na officer sa school. Yung pinunta namin ni nanay. Sabi po na, Sir Jeffrey, yung ano po, na-accept namin po yung med-cert mo, tapos naka-plaster na ko yung examination mo. Maghintay ka lang kasi tatawagan lang. So, pwede ka pa mag-special exam. Opo. Hindi pa kasi nagtawag ko eh. Okay. Hindi pa nga kasi natawag din sa akin. So, hindi naman totaling titigil si Jeffrey mag-aral forever. Ang kailangan lang po kasi talaga ni Jeffrey ay makapagpahinga at magpagaling muna. Kasi after ng surgery niya, hindi naman yan isang buwan lang na pahinga. So, it takes a year for him to recover. No, ang sabi nga namin kay Jeffrey, hindi ka makakapag-aral kapag hindi ka magaling. So, priority natin muna dito yung health mo. And after noon, balik tayo sa pag-aaral kasi masipag naman tong bata. Yung sinasabi ko na bakit hindi siya pauwiin para magpagaling doon. Unang-una, ang hospital na magaganda na pwede namin pagdalan sa kanya, St. Luke's Asian Makati Med and Lung Center. So, dito lang talaga. Pero may sinasuggest kami, may sinasuggest po yung doktor na
pwedeng hospital sa Davao, pero pinapacheck pa namin kung po pwede talaga. Sa SPHC. Sa SPMC. Kung po pwede talaga. Kasi alam niyo mga kababayan, kung pwede naman namin itong pauwiin eh. Sa totoo lang. Kaya lang, iniisip din ni Pugong Bihero, paano naman ito pag nagkaroon ng emergency doon, ay layo-layo ng bahay nila. Parang 3 hours ba? 2 to 3 hours, pupunta mula sa PB house yun eh. Malayo na. So, anong gagawin natin, di ba? Sa yung center pa namin, yung sa Pakibato po. Ang layo-layo nung sa kanila. So, syempre, ang priority natin dito, hindi tayo pwede mag-desisyon ng basta-basta dito. At lahat ng kilos na ginagawa namin, ito po ay advice ng doktor. Kapag sinabi ng doktor na pwede siya mag-travel, edi let's go, di ba? Pero kapag hindi po pwede, huwag muna. So, sinabihan ko naman siya na nakaraan, minessage ko siya na, no? So, sinabihan ko po siya na nakaraan na, palakasin mo yung katawan mo, di ba? Sabi ko, at kung maaari, mag-request tayo na pwede kang umuwi. Kung gusto mo. Kasi paluwas po dito si Pugong Bihero. By next week, dito siya. So yun mga kabayan, sana maunawaan nyo na yung lahat ng ginagawa namin ito ay hindi para sa amin. Ito ay para sa kanila. And alam ko na unawaan naman nila yun. Si Jeffrey, mabait naman ito, masipag mag-aral, alam niyo yan. Kaya hindi naman natin papabayaan yan. No? Sobrang sensitive lang talaga ng sakit na meron siya. Sa totoo lang. Kung mga bukol-bukol lang sa amin. Oo, kung mga bukol-bukol lang, sugat lang sa labas. Sa loob kasi. Oo. Pero naniniwala man ako gagaling. Wala na skip na gamot. Okay, very good. And so at least wala na siya mga episodes na kung saan siya ay nagsusuka ulit ng dugo. Well, hindi yung lang po, yung mga gulay-gulay lang po talaga. Tulad ng talong, sitaw, mga... Gusto mo yun. Opo, ganun po yun. Napitas ba ni Gerald yung papaya? Parang kumain ka naman matamis yung favorite niya kasi yung papaya dyan sa likod. Mga vitamin C po. Mga vitamins. So, ayan, so mga kabayan, nakita niyo naman, okay si Jeffrey dito. Kailangan lang talaga magpagaling. At magbibigay kami palagi ng updates sa inyo. And, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Lalo na sa mga sponsor ng batang ito. Kay Tito Jasmine, kausap ko po kanina. Thank you po, Tito Jasmine Quickson. Pinakamusta ka rin niya. And, si Tito Devi Ubata, si Sir Will Puni, and of course, Pugong Bihero. Maraming salamat. At sa inyo po ng mga viewers na walang sawang sumusuporta sa amin. Ang hiling ko lang sa inyo ay isama niyo sa panalangin ninyo si Jeffrey na sana ay maging tuloy-tuloy yung pagaling niya. Nang sa ganon, maging maayos na po ang lahat. Ayan. Thank you po. Maraming salamat po. Ayan. Bye-bye po. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.